Magandang gabi mga friend. Yung impeachment na naman ang pag-usapan natin. Oo. Ito, may ano to mga ka-warriors. Oo. Ano sa palagi? Sa 25 na ho eh. Oo. At imbitado si Sara sa kanyang para ayon sa due process, no? Sinasabi. Mamaya. Pero ako hula ko dyan, hindi ho yan pupunta. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. Pakinggan natin si Idol Christian Esguerra. Interesting po yung point na binanggit nyo sa inyong Facebook post, itong negative pregnant. Okay? Can you explain that? Ang ano ho niya rito, si Dean Santamaria. Oo, Mel Santamaria. Oo. In the context of this very serious allegation, na nakita naman ng maraming tao, no? Yung pagmumura, pagbabanta, at pananakot ng Vice President, na sinabi niya, kumontak na siya ng papatay dito sa Pangulo, First Lady, at saka doon sa Nooy House Speaker. Kasi sa larangan ng ebidensya, may tinatawag ng negative pregnant. Ano itong negative pregnant? Sa nais mong pasinungalingan ng isang paratang sa'yo, ang nangyayari, umaamin ka. So, parang kabaligtaran ang nangyari. So, bigyan natin ng halimbawa, itong allegation sa articles na pagbabanta. Ang nakalagay doon sa article, nagbanta siya, pampubliko, nasa video, at saka sabi niya pa, joke, no joke, no joke, no joke, at saka nakatuon sa President, Vice President, President, First Lady pala, First Lady. at saka Speaker of the House. So anong sagot niya sa paragraph 60 niya, sa answer niya? Ang sagot niya sa paragraph 60, wala namang napatunayan kayong contract to kill, at saka exaggerated conclusions lang yan. So, yun ang sagot niya. So, iyan ang tinatawag na negative pregnant. Sapagkat sa tangka niyang pasinungalingan, hindi niya pinasinungalingan ang mga ito. Nagkaroon ng video. Nagsalita siya sa video. Antakin niyo mga boss, gaano katatalino itong mga abogado na to? Din ho ito ng TPU. Oo. Meron din mga law office to, di ba? Oo. Mamaya bibigyan ako reaksyon. Nagbanta siya sa video at nakatuon yung pinagbantaan niya sa video at sinabi niyang no joke, no joke. Hindi niya pinasinungalingan yon. So therefore, sa larangan ng ebidensya, kung hindi mo pinasinungalingan, inadmit mo. Ang iyong ang iyong depensa ay walang contract to kill at saka exaggerated conclusions, quote-unquote yun, ha? So yun. So, kung exaggerated conclusion, pero ang problema, ang credibility ng mga testimonya, normally sa trial na yan, nangyayari. Yun. Alam mo, minsan, Christian, parang Sa trial na yan mangyayari, ibig sabihin ni Dean Santamaria, sa Senado na. Di ba? wala naman daw napatunayan na contract to kill. Pero kung makikipagkontrata ka ng contract to kill, wala namang signing ceremonies yan eh. Diba? Hindi mo naman pinapatutaan mo yan eh. Diba? Parang minsan na-amuse ka na lang eh. Totoo ba ito? Totoo ba itong depensang ito? Wala ba sila sa realidad? Hindi ito kamukha nung si Christian Esguerra ay pumipirma sa isang TV station, magsa-signing ceremony kayo? Wala namang gano'n sa ganyang patagong, palihim na balak, di ba? Pero Kaso nga, Attorney Santamaria hindi naman palihim eh. Binulgar eh. Binulgar niya eh. Naka-video pa nga, sinabi niya na talagang hindi naman patago yung ginawa nito si Sara eh. Binulgar niya na meron na siyang kausap kung sakasakali siya ay mapapatay nga, ipatayin mo rin to. O, diba? Parang nga dyan, tsaka pinatawag na nga siya din ng dyan eh. ng NBI. Oo, kasi sabi niya, meron daw nakarating sa kanyang balita na siya ay papapatay. Kaya ang ginawa niya, hindi po pwede yung nangyari sa kay Ninoy Aquino na pinapatay parang yung gusto sabihin ni Sara Duterte na napatay pero hindi nakaganti. O dahil ibig sabihin itong gago, talagang tarantado talaga eh. Tinitiyak niya na ang nagpapatay kay Ninoy, Marcos. Samantala siya, kung papapatay daw siya ng Marcos, talagang magaling magsaywa ng puta na eh, no? Pag pinapatay raw siya ng Marcos, may naroon na kausap para makaganti raw siya.
Kaya hindi nila ako pwede papatay kasi kung papatay hindi siya nung kinausap. Ganun ang daldal niya eh. Kaya pinatawag nga siya ng NBI eh, di ba? Para malaman kung ano yung pinagsasabi mo na meron kang nakarating sa'yo na pinapapatay ka ng Marcos. Hindi naman pumunta. Di ba? Hindi siya pumunta 3 beses, inantay-antay siya sa NBI, hindi pumunta. Dahil wala naman siyang masasabi dun eh. Kasi nga, siguro, imahinasyon lang niya yun. Matay, iba utak eh. Gaya nga na sabi ni Senator Trillanes, may topak. Kung ano-ano na naiisip. Di ba? Kaya sinampa siya ng kaso ng NBI sa DOJ na hanggang ngayon, ewan ko na ano nangyari. Grave threat sa sedition ay sinampa sa kanya eh. Wala, hanggang ngayon, wala pa. Di ba? Ayan, nangangampanya na ang gaga. Tuloy. Para sa akin, medyo nawirdan lang ako doon. I definitely agree. Pero ang dating sa akin ito, din parang parang hindi ba isang for lack of a better word, this is a big dirty finger, metaphorically, on the part of the Vice President, flashing that dirty finger to the congressman. Parang hindi niya sineseryoso. Di ba? Sinasabi, ba't ko kayo papatulan? Why would I even dignify these allegations against me? Don't you Yes. think? Oh, I think so. Because ang parang sinasabi niya, do your worst. Do your worst. Do your worst. Wala akong pakialam dyan. Kasi alam ko, meron naman akong pupuntahan eh. Either Korte Suprema or I will roll the dice. Pupunta ako sa Senate. Meron akong Magic 9 dyan. Siguro yun ang kanyang iniisip. Kaya, sige, gawin. Anong siguro din? Sigurado, yun ang laman ng tuktok niya si Sayad. Oo. Ba't ako pupunta rin? Kaya hindi yan sisipot. Pwede ho ipusta yan. Kasi kung sisipot yan, yun lang answer niya doon sa mga akusasyon sa kanya eh. Gusto niya na nga ipadismiss eh, di ba? Hindi naman tumuloy. Hindi ho yan sisipot. Tingnan nyo. Hindi ho yan sisipot. Para madali na. Total. Parang ganito yan eh. Ba't ako pupunta rin? Baka kuyugin nyo lang ako dyan. Wala naman ako maisasagot. Di ba? Di, gawin nyo na yan nyo. Tuloy nyo sa Senado yan. Yun nga, meron siyang parang call up rin eh. Hello, Senate. Parang, who wants to be a president eh. Hindi billionaire. Who wants to be a millionaire? Who wants to be a president? Hello? Supreme Court? Di ba? Meron siyang call up rin eh. Di ba? Meron siyang lifesaver eh. Na nangyari naman, di ba? Nung nakaraang impeachment, in-impeach siya ng Kongreso. Sinalo siya ng Senado. Pinangalawhan ngayon ng Korte Suprema. Unconstitutional kayo. 1 year ban kayo. Yun o yan. Doon ang punta niyan. Kaya nga lang sinasabi ko, di ba? Taong bayan ho magsasalita dyan. Kung papayag ang tao, iba ho ang People's Court eh. Yan, mga korte-korte yan. Wala hong magagawa yung Korte Suprema na yan o yung Senado na yan pag gumalaw ang taong bayan. Nangyari na po yan. Nung panahon ni ERAP. Opening of envelope lang. Nanalo yung hindi open. Kaya tuwan-tuwa si Tessie Oreta Aquino nagsasayaw. Napikayata yung mga senador sa sayaw ni Tessie Oreta Aquino. Lumabas na. And the rest is napalayas na si ERAP. May nagawa ba yung Senado? Wala. May nagawa ba yung Supreme Court? Wala. Hindi naman na-impeach. Hindi naman na-guilty si ERAP eh. Acquitted nga si ERAP sa Senado eh. Acquitted. Kasi nga hindi nanalo yung not to open the envelope. Bandang huli nung nagkakagulo na, lumabas na yung mukha ni ERAP sa TV. Pumapayag na ikakumbuksan yung envelope na yan. Wala na. Tapos na. Di ba? Yun ang nangyari. Nasubaybayan ko yun eh. Kaya yan, pag tao ang gumalaw dyan, nagagawa nyo sa presidente, ba't hindi nyo magagawa sa pangalawang pangulo? Di ba? May immunity pa si ERAP immunity from suit. Ito wala nang immunity from suit ito si Sayad eh. Pero ayaw i-impeach. Di ba? Sinasalo ng Supreme Court. Ay, wala yun. Pinasalo ng Senado. Wala. May nagawa ba yung Senado sa Supreme Court? Nung si ERAP. Wala, di ba? Tuloy. Ding. Yun na. Itong inyo. Yung sinabi mo nga. Di ba parang do your worst
I'll go somewhere else. I'll roll the Ito pa dice. din, no? Ito pa din, does it somehow frustrate you? Kasi legally, no, napakalinaw ng mga puntong inilatag ninyo. Pero impeachment is both legal and I think even more political, hindi po ba? So yung pagpapaliwanag niyo sa negative pregnant, kahit yan po yung sitwasyon, when it comes to appreciating that, pagdating sa impeachment proceedings, they would not necessarily focus on the legality. They could be heavily influenced by the political, hindi po ba? Don't you find it somehow frustrating? Tama ka dyan, tama ka dyan. At actually, ang Korte Suprema, doon sa mga desisyon na inirelease nila, dinescribe nila ang impeachment proceeding as constitutional, legal, and political. So tama ka, ang umiiral kadalasan sa isang impeachment proceeding ay ang political. Kaya yan yung sinasabi ko kanina, maaaring ang mangyari diyan sa Senate is accountability versus loyalty. 'Di ba? So at normally mukha atang nananaig ang loyalty. So therefore, Hindi na masakit. Mananaig yung loyalty talaga dyan sa Senado na yan. Oo. Mananaig yan. Siya nga, may Magic 9 nga araw siya o diba? O yung Magic 9 na yun, puta, maski siguro, sabi nga ni Kim, sunugin mo man yun, Duterte yun. Tingin ka kawawa Pilipinas dito. nakaka-frustrate talaga, nakaka-disappoint. Pagkatapos mong ilatag ang mga ebidensya, doon lang pala uuwi, ano? And that tells so much on the quality of our senators. Yun kung papayag ang People's Court. Impeachment really is conscience, no? Conscience ng mga senador. Tayo ba ay susunod sa ebidensya? Ang problema nga din, wala akong konsensya yung mga yan. Kung may konsensya ba yan, gagawin nila yung mga ganyang bagay? Yung mga senador na yan? Mantakin mo, nagpatawag ka na hearing? Hindi para sa Pilipinas, para talakayin ang pagpayag na Senado through vote na makauwi si Digong dito at dito na lang mag house arrest kasi matanda na. Tangin naman, takin mo yun. Para sa bayan ba yun? Paano mo sasabing may konsensya sa Senado? Marioso. O tayo ba ay papaling sa ating katapatan sa inuusig? So, yan ang nangyayari. Frustrating talaga and very, very disappointing. Yeah. Ang mabigat dyan, mga boss, no? Mantakin mo, by all means, palalabasin itong mga senador na to, na yung mag-i-impeach dito kay Sara, mga bobo, sa katakot-takot na ebidensyang ilalatag dyan. Tsaka tataka ako, ba't hanggang ngayon hindi napipris ang assets ng mga yan? Duterte, no? Pulong 51 billion, may sinampa na kaso, si Trillanes may isinampa, kay Bongo, ang liwaliwanag naman ng mga kaso. Hindi gumagalaw. Buti pa si Bong Revilla, sandali lang. Tapos na. Nakakulong na, pero hindi pa tapos, di ba? Pero itong puta, grabe no mga boss. Hindi ho tayo nakagaano, pero talagang nakakawindang na. Ano ba nangyayari? Dapat bigyan ng prioridad tong mga ganitong kaso Ito ang inuuna. Kasi talagang nakasalalay dito ang kapakanan ng bansang Pilipinas. Nagbababanta pa nga yung mga kakapatid, di ba? Na pag may nangyari sa tatay ko, hindi ko patatahimikin ng Pilipinas. Sabi ni Pulong. Ewan ko. Ito. May patatay kay taga. Ito, si Ading. Si Ading, galit na galit kay Mata.
Putang ina mo, George Garcia, resign or impeach. Sabi, yan, Galit na galit to kay George Garcia. Pakinggan natin. Ismaya sa investigasyon ng COMELEC kay Rodante Marcoleta at marami ang nananawagan na mapatalsik ang putang inang si George Garcia. Ikaw, payag ka ba na patalsikin si George Garcia as soon as possible? Nakakaputang ina ka na, George Garcia, nakakadalawa ka na. Una kay Cheese Escudero at ngayon naman kay Marcoleta. Ang palusot ni Marcoleta na ibigay sa kanya ang mahigit 100 milyong pera 1 month bago siya nag-file ng Certificate of Candidacy. Ang problema kasi ganito, ang dali lang namang gumawa ng kwento. Alam natin na si Marcoleta napakagaling gumawa ng peking kwento. Napakadali namang sabihin niya na binigay sa akin yan, hindi pa ako nag-file ng candidacy. Pero meron bang record? Meron bang transaction? Sa laki ng perang ibinigay sa kanya, imposible naman na walang record of transaction, di ba? At sinong gagong tao na basta ka bibigyan ng ganung kalaking pera na hindi uobligahin na i-record ang naibigay sa kanya? Putang ina, ano yun? Basta ka na lang bibigyan ng milyong-milyon na walang kapalit, di ba? At yung Yun na nga yun, Ading. Basta mahaba yung paliwanag ni Garcia dyan kanina. Lahat ng may interview sa kanya, galing naman magdadaldal. Ako, hindi ko na ho pinakikinggan. Oo. Wala akong naniniwala dito eh. Sila Ronald Llamas, ang dami. Pati yung Professor Araw ng UP. Wala, tao, nanonood na lang. Puro na lang tayo hinag-paste. Ngayon ito, puro wala eh. Gamurahin mo na lang talaga At yung takbo ng investigasyon ng COMELEC, wala man lang tayong nakitang. Diba? Kung nagsasabi ng totoo si Marcoleta, bakit wala man lang pruweba, walang patunay na nagkaroon ng bigayan bago pa mag-file ng candidacy? Wala walang transparency. Malay ba natin kung brinaso ni Marcoleta, mahilig tong yudiputan na to magbayad? Andyan yung mga fake witness niya, si Gotesa. Diba? Ang dali-dali ni Marcoleta ang gumawa ng kwento. Wala namang exact date. Hindi nga natin alam kung kailan ba. Pag sinabing 1 month prior to filing ng Certificate of Candidacy, basta na lang naniwala si Garcia, di ba? Hayop na yan. So nabigla tayo na wala palang paglabag si Marcoleta sa election code. Ano pa ang silbi ng SOSI? Tanggalin na yung hinayupak na yan kasi hanggang nakaupo si Garcia, yung SOSI na yan, wala namang saysay yan. Tanggalin ang... Dapat talaga itong Garcia na to, lifestyle check to eh. Tignan yung salin nito mga bank accounts nito Hindi ka naman papanigan ito ng ganun-ganun lang, di ba? Mga Ading. COMELEC na hinayupak. Wala namang silbi yan kasi kahit pisino pwedeng tumakbo pag si George Garcia ang nakaupo. Oo naman, kita mo yung Roel Digamo? Doon ka magtaka. Alay mo, pinayagan tumakbo yung Roel Digamo. Parehas ng pangalan. Nagkaiba lang sa O sa U. Yung governor, U yata yun, Roel. Isa naman, R-O-E-L. Pinayagan. Natalo ngayon yung governor Digamo. Nung natalo, nagprotesta siyempre dahil nga dalawa yung pangalan, isang peke sa kanya, na pinayagan. Bandang huli, diniklara nila na nuisance candidate yata yung isa dahil hindi naman tunay na Roel ang pangalan nun. Kaya idiniklara yung pinatay ng mga Tebes na siya ang nanalo dahil yung boto ng Roel Digamo na 5,000 na peke, sinama na ngayon bali kinount doon sa panalo yung pinatay na gobernador. Mantakin mong gulo yan? COMELEC yan. Wala man lang ba? Hindi man lang ba nakita? At saka nireklamo yata yun bago pero nakatakbo. Nagreklamo yata yung napatay na gobernador Pero tumuloy pa rin. Yan ang COMELEC. Si Caballo, yung FLM daw siya, kapatid daw niya si Ferdinand Marcos, yung Francis Leo Marcos na meron yatang katok. Siya si Mahusin. Nakatakbo yun Muntik pa ako natalo Alam namin
madidisqualify yun dahil lucid candidate nga. Dahil hindi naman siya FLM. Ay, kaputa, nakatakbo. Nakakuha pa ng 5 milyong boto. O, ano masasabi mo dyan, ating sa Comelec na yan? O. Tapos yung, ano sa Laguna ba? Yung ehersito? O. Natanggal yun. Diniklara yata ng Comelec yun. Overspending. Natanggal sa pagka, mayor yata, gobernador, o, diba? Tuloy mo, ading. Pero ang tanong ito, kung talagang ibinigay kay Marcoleta isang buwan bago siya nag-file ng candidacy, that time, he was still a congressman. Diba? Kongresista pa siya doon. Under Republic Act 6713 and Presidential Decree number 46, Philippine congressmen are generally prohibited from receiving gift in cash and in kind. Indirect man yan or direct. Bawal. Ipinagbabawal. Mahigpit na ipinagbabawal. Strict prohibitions under RA 3019 or mas kilalang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Strictly banned, sabi dun sa batas. Mahigpit na ipinagbabawal ang... Mukhang nag-research si Ading, o baka abogado rin to. Ha? Maraming alam sa Comelec, eh. No? Mas maraming alam si Garcia. Tanggap ng kahit na anong regalo in cash or in kind, in relation, in contracts. Kasi alam, milyon yung tinanggap ni Marcoleta, walang kapalit. Kontrata yun sa mga proyekto sa gobyerno. 100% sure. Pag nanakaw, yung mga kukulimbatin ng mga diskaya at ng mga animal na nagbigay sa kanya, walang ibang dahilan. And a failure to adhere to the regulations can lead to a criminal or civil liability na may karampatang parusa. So, malinaw na may pagkakasala si Marcoleta dahil tumanggap siya ng pera nung congressman pa siya. Bakit hindi napaparusahan ng inayupak? Wala na bang nakatingin o talagang nagbubulag-bulagan na lang tayo? Ikaw naman, Ading, ang laki ng mata ni Garcia, nakaluwa pa, eh. Oo, di ba? Baka iba nakita. O, tanga na, tayo dyan. Ano na, George Garcia? Napakawalang hiya mong yun, puta ka. Dapat sa'yo mag-resign ka na, kaya mahiya ka. Huwag mo nang tatluhan. Nakakapikon ka ng hinayupa ka, wala ka ng ibang ginawa, kundi magpabraso, magpaareglo, hayop mukhang pera. There are... Grabe, no? Pero, sang-ayon ako kay Ading. Talagang mukhang pera. Pero, appointee ni His Excellency yan. Diba? Appointee ba ni His Excellency? Or i-appoint? Si Digong din yata, diba? Balik tayo ito kay Sara, mga boss. No? Kunyari, sa lugar nyo, may mayor, ikaw, Kalat ni, kung ikaw ang mayor, ikaw ang governor, tapos yung vice governor mo, maririnig mo sa naka-televise. Kumontak na ako ng assassin, Kalat ni, Mayor, Governor Latni. Papapatay kita, tsaka asawa mo, tsaka yung, dalaw na lang. Ano gagawin mo? Diba? Mayor pa lang yan. Diba? Ito, hindi na tinago. Talagang gigil na gigil pa, eh. Diba? Pero, merong lifeline, call a friend. Hello, Senate. Ang problema dyan, paulit-ulit, gaano kakapal ang pagmumukha mo? Yan nga sinasabi ni Dean Santa Maria. Yung loyalty sa partido mo o itong mamayang Pilipino na nagpapasweldo sa'yo. Yan. Ang ina, mabigat, no? Pero yun nga sabi ni Kimo, sunugin nyo man sila. Amoy Duterte sila. Ang ina.
Yan ang mangyayari dyan. Wala rin lang, sayang lang ang gasto dyan. Pero yun nga, kung hindi papayag ang People's Court, saka walang yang gagawin na senador, at i-acquit ito, ano tatawag mo sa senador na yan na mag-a-acquit sa ganyan? Maski sa mga kongresista na hindi mag-i-impeach dyan, ano itatawag mo sa mga mantakin mo? Kagaya si Atty. Ligutan, professor din yan. Sila Laila de Lima, dating Department of Justice yan. Matatalinong tao yan. Si Joel Chua, ang gagaling yan. At saka hindi naman, talagang tihayan-tihaya naman na talagang winalang niya. Pero ang diyan, maraming hindi kagaya nga nung Quadcom nung araw, nung inimpeach siya si Sayad, no? Mabubwisit ka. Pumayag ang Kongreso, kinuha ng Armed Forces of the Philippines, si Nolasco at saka sila Chica. Nung time na sila na ang tatawagin, biglang tapos na. Kumbaga nandun na Biglang nag-request, court martial na lang daw yung La Chica sa Nolasco, sabi ng Armed Forces of the Philippines. Hindi na tanong. Samantalang yun nga ang pinagpasahan, parang pasang bilis Pagka-withdraw ng milyon-milyon, ma'am, na-withdraw na namin. Sabi nung mga alalay ni Sara, yung nag-withdraw ng pera, na nagkakandahimatay. Na-withdraw na namin. Sige. Bigay nyo kay La Chica. Darating niya sila Chica sa Casino Lasco. Sa kanyang bigay. Binigay doon yung mga duffel bag na laman milyon-milyon. Daang milyon. Pati nga itong land bank, di ba? Na pinag-withdrawhan, na-question. Dahil napakalaking halaga niyan para ma-withdraw ng isang araw. Ganong kalakas itong Duterte. Ganong kalakas. No? Sino ba nga, sabi nga, karamihan ng laman ng kadero ng bangko, malaki na 10 milyon. Sa withdrawal, ganyan ito. Ito, daang milyon, withdraw, isang araw lang. Tapos tinawagan na yung bossing. Ma'am, okay na po ma'am. Anong gagawin namin sa pera? Tayo mo si Nolasco sa pasang bilis nga Tapos, wala na. That's the end of the story. Nung si Nolasco sa kasi La Chica ng isasalang para matanong kung saan dinala yung pera na binigay kung saan nila dinala. Cut! Sabi ng direktor, tapos na. Ganun ang nangyari. Malamang ganyan din ang mangyayari dyan. Mag-collab na tayo mga friend. Mamaya, ito si Boy Tato. Si Boy Tato. Tangina. Normal ba yan? Tangina si Boy Tato. Hanggang natin sinasabi ni Boy Tato. Kasi nga, may marami siyang napangga. Yung mga mayayaman, yung mga oligarko, yung mga drug lord, lahat. Yun naman yung mga kalaban niya. Yun yung may hawak ng Yun yung may hawak ng Pilipinas. Sila yung mayayaman. Nasa position of power sila. So ngayon, yung pagbaba ng tatay ko, pinagtulungan nila. Kasama nila yung pangag na presidente. Kasi nga, may marami siyang napangga. Yung mga mayayaman, yung mga oligarko, yung mga drug lord. Tangina. Pinaniniwalaan yan? No? Tsura ng mukha, Pinagtulungan daw yung tatay niya na dating nakababa na yung tatay mo. Bobo rin tong hype na to, no? Sa totoo lang, normal na normal, hindi nagdadrugs to, tsura na to, may menta to, hanggang dito, Yan, tinitsura, buong katawan yan, hanggang dito, tato. Ano kaya membro to? Hindi kaya Yakuza to? Grabe, no? Nakakatakot. Itong mga ito. Pero asan? Asan salin nito? Wala, no? Hindi ako gaano, pero talagang naano ako, lambot. Yung 51 billion,
na sinasabi, isang distrito lang, 51 billion. Puta, 3 taon. Ano ba? Nakakuta, wala eh. Dapat ito, napipris ang asset eh, di ba? Maski si Digong, di ba, dapat na-freeze na yung asset niyan. Mantakin mo, ang pera lang daw niya, 37 million. Deklarado niya na ano niya, salin niya. Si Saya, 88 million naman. Buta, ano? Wala. Dapat yung kay Digong, asset nun, naka-freeze na rin eh. Naka-freeze na yung Kikibuloy eh, di ba? O, hanggang freeze lang, puro hanggang freeze lang. O, si Digong, ba't hindi na-freeze? Oh, wala na siya sa pwesto, di ba? Ewan. Kulab na tayo. Yun lang, Bongo. Oh, hindi mahipo-hipo. Oh. Mabigat ang kaso nun. Sinampa ni Trillanes, mabigat. Kasama si Pulong. Oh, pati si Duterte, pati si Sara. Buto wala eh, no? Ewan, klase. Paulit-ulit, His Excellency. Meron ka pang 2 taong mahigit, no? Mata mo lang walang latay. Nagkataon. No joke, no joke. Librado Ludovico, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Good evening, Kasani. Bugbugin mo si Agimat. Kasani, bugbugin mo na ang kawatan na yan. God bless your family. Ay, nako, ewan. Tamantangin mo, Agimat party list, bakit? Tangina, utangin ng party list yan, dapat tanggalin na yan eh. Utang ina, oo. Lahat na lang, Agimat, party list. Kailan kayo magkakaroon ng ano? Pag merong mga friend, yung tanganisim party list, putang ina, panalo yun. Sa dami ng tanga. Oo. Mary Lebron, shout out. David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Nalangin pa pala ni si Bongbong Rebellion ang kanyang akungkan. Dapat ipanalangin niya siya sa Diyos para patawarin siya sa mga kasalanan niya sa bayan, hindi yung manunumbat kayo sa gobyerno. Tama. Mali pa yung gobyerno. David Olito, di din po maaarok ng isip ko, Karox, kung bakit. Magpapadasal o misa ka para sa kalayaan ng asawa mong nakakulong, tapos merong ganyang mensahe ng panunumbat. Dapat siya na lang ang nagsalita sa homily ng pamisa nilang mag-anak. Yun nga eh, no? Meron pang dugo. Tsaka binabasa niya, may writer yung kanyang speech. David Allen Mendoza. Karox, tumpak naman po yung sinasabi ni Salsal Panelo na magiging presidente si Inday Sayad. Kaso nga lang po, ay ang impyerno yun. Oo. Rodelia Alpilor, shout out. Hello, Sir Rox. Ang masasabi ko kay Lani, Mercado, artista nga, bakit? Huwag ka nang mag-ipokrita, Lani. Alam mong may kasalanan ng asawa mong mandarambong. Ang hirap sa inyo ng asawa mo. Sana noon pa naisip ninyo na talagang may sala siya. Huwag kang magpuputak dyan, palibhasa, nasilaw kayo sa kapangyarihan. Nakakahiya ka lang, alam ng buong madla, may sala siya. Ay sir, talagang mga sinungaling artista nga. Salamat sir, ingat po tayo lahat, and God bless us all po. God bless Rodelia, ha. Ako, tawa ng tao si Prince Shervin sa PEDA. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Puro masaya. Ang emoji Ano daw? Sino na naman po yung nagbabanal-banalan at panay po ang tawag sa Diyos, Xerox? Ang mahabaging langit. Kakilakilabot, Xerox. Gamit na naman po si Lord para mag-astang banal.
at malinis ang walang bahid dungis. Ano po, Sir Rox? Yun nga, tawa ka ng tawa. Wag po, wag po ang Katipunera ng Cavite ang papaniwalain mo sa panawagan mo at idadamay mo pa talaga ang buong bansa at mga Pilipino. Madam Kulaoy, doon mo yan sabihin, sa surot, okay? Naku, Sir Rox, mahirap na lang po talagang magsalita at baka po tayo maboljak. Isa lang po, Sir Rox, ang masasabi ko, ano po, doon po sa mga hindi lihitimong Kabitenyo, pwede siguro, Sir Rox, may maniwala sa litanya ni Madam, kahit 1%. Pero wag si Impong Basyang at Team Piadelli, ano po, patay tayo dyan. Kasabihan nga po ng iba, ako ay may lihim, hindi ko sasabihin. Pag ako'y pinilit, sasabihin ko rin. Tawa-tawa, oh. Ang tanong ko na lang po, dito kay Madam Istariray, asan po yung ipinasosoli sa inyong milyones nalusutan na ninyo doon sa unang kaso? Di ba nakalusot na nga kayo doon? Yung anuman magic o hocus-pocus ang nangyari doon, para mo ng awa, Madam Poklay. Huwag mo nang idawit ang Diyos, okay? Alam mo sa sarili mo at ang buong pamilya nyo kung ano talaga ang totoo, okay? Huwag tayong magbanal-banalan at umastang napakalinis, napaka-credible na mga kanta at nagdawit sa asawa mo. Kaya siya nakakulong ngayon. Kung nagdudusa man ngayon kung nagdudusa man ngayon ang kasing-kasing mo, manay, may tinatawag po tayong karma. Ano po? Ay, patay tayo dyan. Sa halip na nagkukukuda ka dyan at nangangarap ka ng simpatya, naku kung ako sa'yo, Madam Poklay, mananahimik ako at magdadasal ako ng taimtim at hihingi ako ng tawad sa Diyos ng bukal ng aking puso. Kasi ang Diyos po na alam ko mapagpatawad. Maski yung Diyos na alam natin, di ba? Di mo po kailangang bumalandra sa kalsada at magingay. Kasi kung totoo yung sinasabi mo na inosenteng kasing-kasing mo, di si Lord ang kikilos at mananaig yung totoo. Di ba, Madam Poklay? Tanggal mo, friend. Para mo ng awa. Huwag kang mandamay, okay? Huwag mong lalahatin na pati sambayan ng Pilipino ipadadawit mo pa. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Tanggapin ang parusa ng tadhana. Dahil hindi yan mangyayari sa inyo, kundi kayo sobrang umabuso, take it or leave it. Yun lang yun. Biruin mo naman kung sino halos ang nakaupo sa kapangyarihan na sasakop ninyo nasasakop nyo, di ba, Madam? Ayun nga. Medyo nabawasan lang kayo ng isang guhit. Mahirap talaga yung nasanay kang buhay, hari. Ngayon, biglang nabaligtad ang mundo. O, di ba, Madam? Sadyang buhay ay talaga ganyan. Kay lupit at weather lang. What you reap is what you sow. Huwag kang magpaawa. Sa Diyos ka humingi ng awa, hindi sa mga taong kaya nyong bilugin at papaniwalain ng utak. Yung galit na siya. Wag na toy, oy. Kahit magsasayaw ka pa dyan ng budot gat gusto mo, hindi ang taong bayan ang kailangan mo. Walang iba kundi si Lord. Magpakatotoo ka sa harap ng Diyos at wag mo nang dagdagan pa yung mga kadramahan mo. Kung may naniniwala man sa inyo, sila na yun. Pero wag kami, okay? Pinalusot na nga kayo ni Lord nung una. Wala ring naging kadala-dala. Di ayan ngayon. Ang napala ng mga taong malimit, mas manaig ang tawag ng pera kaysa matakot sa Diyos at sa karma. Hasta la vista sa'yo, Madam. Sayonara, baby. Sana nga matupad yung litanya mo. Pero wag mong kalilimutan, Madam. Walang utang na di binabayaran. Mahal na araw na. Matuto tayong lahat na magdasal at magtika. Taimtim sa mahal natin Diyos.
na ibinibigay ang sarili niyang buhay para tayo matubos lahat ng ating mga kasalanan. Magandang buhay po at happy weekend po sa lahat ng ating mga ka-warriors. Ingat po palagi, Sir Rox. Ikaw nga at masyado magpa-apekto sa ganap. Mabuhay ka po, Sir Rox. Maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat din, friend Shervin. Ito lang. Alejandro Bidad, shout out. Karox, again, morning and afternoon, tama ang payo mo kay Pidot at kay Lenny. Ang mga nakakahindig na comment section na si Pidot ay pangalawang kulong dahil sa graft and corruption. Inulit mo pa. Kung hindi kay Dutae, nasa kulungan pa rin, di ba, Karox? Yun nga, buwang din ito ang asawa kong anong daldal niya, Karox. Naaalala kong sabi na nakakatulog ang nagsabit sa kanya, exactly, kasabwat mo sa pangulimbat, Mario Jose Pidot. Di ba, Karox? Sige, Lenny, daldal. Maggamit ang mamaya, sampalin ng Diyos na sinasabi mo, tumigil ka na. Hintay ng korte, kabuisit, Karox. Always, God bless your family. Good night. Good night, Alejandro Bidad. Shirley J. Sir. Hindi kami naawa sa iyo, Lani Mercado. Kadalawang beses na niyang ginawa. Wala kasing kadala-dala. At hindi nasisyan ang asawa mo sa yaman nyo. Alam mo, Lani, mas nakakaawa ang mga ninakawa ng asawa at binabaha araw-araw. Wag na kayong magdrama, alam niyo ang katotohanan. Pag gumawa ka ng kasalanan, dapat to ay panagutan, okay? God works in a mysterious way. O, diba? Ewan ko sa mga yan, oh. Hindi kaya tumatayo balahibo nitong mga to. Napakayaman talaga na itong mga to. Sa Cavite, to. Shirley J. Sir, hanggat may political dynasty, walang pag-asa ba sa Pilipinas magbago. Lugmok pa rin ang hirap ang mga mahihirap. Mag-isip-isip naman kayo dyan sa Pilipinas. Huwag kayong bumoboto ng mga datihang politiko. Wala nga, friend. Ang daming pwedeng kaya lang wala nga. Walang pera-pera nga laban dito sa Pilipinas. Hindi kaya sa kinatatayuan nyo. 3JCO po. Nak, Sir Rox, ang pogi ata natin ngayon. Shhh! Kamaingay. Si asawa ko lang nakakaalam yan. Lihim niya yan. Ganda ng polo shirt natin Crispy. 3JCO po ulit. Ito naman sila ang drama. Oy! Kung sugat sa iyan, bakokang ang ginawa niyo sa mamayang Pilipino. Sugat, bilyon-bilyon na kinrakot niyo. Meron kayong pambili ng Band-Aid ang mga Pilipino, imbis na Band-Aid ang bibilhin. Di kasya ang Band-Aid dahil sa bakokang iniwan ninyong sugat sa mga Pilipino. Kung magsalita ka, naka-aircon pa yung si Bong Revilla sa kulungan at tiyak, fried chicken ang kinakain yan araw-araw. May delivery pagkain. Masarap. Huwag kang ganyan, Lani. Kung nga ba rito? 3JC po nito. Oy, kung may puso kayong mga Revilla, di sana'y binalik ni Bong Revilla yung na-depositong milyong pera sa bangko niya na wala daw siyang kinalaman doon. O bakit ayaw mong isauli sa gobyerno? Wala ka palang alam sa perang yan. Wala kayong puso, mga Revilla. Ang kayamanan ninyo, di galing sa legit. Mali pa lang akusasyon ng asawa mo. Asan ang ebidensya mo? Aber? Ewan ko dyan. Claudio Lailon, shout out. Parang okay lang ang mga Revilla magnakaw sa gobyerno. Yan ang mga bata, hindi ko. Claudio ulit. Lani, ang Diyos ay para sa lahat, hindi sa iisa lang. Yo. MCL, shout out Lani, ayaw ng Diyos ang pagnanakaw na sa 10 utos. Nakakalungkot lang 2 beses na itong nangyari sa asawa mo na nasangkot, which sa una, pinalaya ng demonyong Dutch sa pamumuno niya. Totoo. Kaya nga din sinuli, siguro sabi ni Revilla.
Soli ko pa ba itong 128 million na? Ba't ba susoli? Nakakulong ka na nga dyan eh. Sa'yo na yan. Sabi nito si Demonyo. Ay, Demonyo to si Digong, di ba? Lisa de la Cruz, shout out. Ayan na naman, ang mga mabulaklak na pananalita. Puro kayo malinis. Bakit na-involve? Na-involve siya. Ang kadiliman galing sa grupo ninyo. Totoo yan, Lisa de la Cruz. Pastor Lagon, shout out. Eddie Luna, shout out. Amy Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, shout out ha. Lisa de la Cruz ulit. Bakit kasi nagkaroon ng alingas-ngas ang asawa mo? Bakit? Si BP Lenny hindi na nakukulapulan ng intriga ng korupsyon kasi hindi siya gumagawa ng kalokohan. Totoo yan, Lisa. Claudio Lailon ulit Si Mike Defensor, Ilonggong bobo, nakakahiya ka. Akala hindi nanonood sa'yo ang tao. Walang hiya rin. Mga palamukha rin. Maril Pabianak, shout out ha. Blessed weekend po tayo sa mga ka-warriors. Yun nga po Paano sasabihin na walang due process? Unfair ang mister niya. Unfair sa mister niya. Paano nagkaganon? Hindi naman invento yung documents. Saka, second time na niyang ginawa di pa rin siya naging tapat sa mandato niya. Sinasabi nga po na matibay ebidensya kaya dapat dumaan siya sa paglilitis upang mapatunayan na ginagawa niya ang ginawa niya. Hindi pwedeng mag-rally sila ng magmamakaawa sa korte. Harapin na lang nila para malinis name ng asawa niya kung inosente siya. Yun nga, yung nga dito si Digong nga, puro rally. Doon pa rin, nakakulong pa rin si Gago, di ba? 3J show po dito. Dapat ang mga rebelya ang maawa sa mga Pilipino dahil naghihirap sila dahil sa kinukuha nila ang pera ng mga mahihirap. Hindi dapat kaawaan ng rebelya dahil sila nakahiga sa malambot na kama. Masarap ang pagkain araw-araw, may utusan sila at di gumagawa ng mga gawaing bahay. Malamig ang kwarto nila sa pagtulog samantalang hindi makatulog ang mga matatanda sa sobrang init ng panahon. Wala nang makain, wala pang magandang kwarto na malamig. Ang mga rebelya ang kakapal ng face. Isoli ninyo yung milyong piso na ipinasosoli ng korte. Baka sakali pang maawa ang mga tao sa inyo. Ano kasi may swerte? Sabi ni Digong, huwag ko nang soli 3J siya ulit Nung si Gong ang presidente, di ba kampi siya doon? Oo nga. Anong ginawa niya kay Dilima? Aber, buti nga, Bong Revilla naka-aircon. Buti nga si Bong Revilla naka-aircon. Si Dilima nagtiis ng 7 taon na wala man lang talagang kasalanan. Ayan mo, Lani Mercado, ang korte magsasabi ng hatol. Huwag kang parang ang gobyerno pa ang may kasalanan. Tama ka, Sir Rox. Kung mapatunayan ng korte na walang kasalanan si Bong Revilla, di huwag kayong mag-alala at makakalaya sigurado kung walang kasalanan. Yun nga, kung tigyan itong tatang. Jojo, shout out. PM Tol, sabit na yan si Agimat dahil sa bahay niya dinala yung pera. Tapos may tao pang nagturo din. Langya, dami ng pera, ayaw tumigil sa pangungurakot. Nga yun Christian Cheng, shout out na ka. Boyong Kong Balong, shout out. Pag may time ka, kwento tayo. Masarap ka kwento to si Balong, sa totoo lang. Saka si Pastor Lagon. John Dimango, my friend, shout out. Brother Elias Isyo. Mission accomplished, mga friend. Yan ang tanong Sa 25. Kung may pera lang ako, pupusta ako, hindi pupunta si Sayad. Di ba? Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless.